Pinag-uusapan po natin yung proficiency rate ng mga estudyanteng bumaba ayon po sa pag-aaral ng EDCOM 2. Ito pong tinatawag na Congressional Commission on Education. Parang ang tagal-tagal na nating problema 'to, no? Yung reading comprehension, 'di ba? Yung dati pa. Ano ba yung isa sa mga kausapin natin? Nasa linya po natin ngayon ang Teachers Dignity Coalition, si Chairman Benjo Basas. Teacher Benjo, magandang araw. Happy New Year pala, Happy New Year. Yes, Sir Dennis, Happy New Year po at magandang umaga po sa inyo lahat. Etong mga pag-aaral na ganire, Sir Benjo, ay hindi na bago sa mga Pilipino at hindi na rin bago sa atin, no? Yung proficiency rate ng mga batang estudyante. Yes po, no po. Over the years, marami tayong mga pag-aaral, hindi lang ng EDCOM, marami, no? Yung PISA. Yung PISA, yes, no? Yung even yung Commission on Human Rights, meron ding ilabas sa pag-aaral po diyan, no? Although yun ay specifically sa senior high school. Ito naman po, no, ito yung elementary. Nakakabahala, no, dahil ito sa primary po ito no. Ito yung key stage 1, ano, yung kinder to grade 3 po. Ang point ko dito, Teacher Benjo, etong mga datos na ito, lumalabas na to noon since 2022, 2023, 2024 at ngayon 2025. Ano ba mga pagbabago na ginawa po natin regarding po dito sa mga pagtuturo sa mga bata? Dahil isa ho sa mga lumalabas dito, Sir Benjo, na dahilan ay masyado daw maraming ginagawa yung mga teacher at hindi natututukan yung mga bata eh. Well, tama po yan. Kasi ang teacher sa atin sa Pilipinas, hindi lang naman nagpagtuturo yung ginagawa niya. No? Marami po siyang trabaho. Marami tayong binabanggit po. No? Dati, meron tayong mga administrative tasks. No? Pero hanggat maaari po, yan ay talagang sinisikap po na mawala. In fact, meron na tayong mga policy tungkol dyan. Nabawasan naman. No? Gayon man, yung mga trabaho na nakakambal ng pagtuturo ay marami pa rin naman pong ginagawa yung mga teacher, no? Kabilang na rin po diyan yung performance rating system ng mga teacher, no, na kinakailangan niya mag-accomplish ng mga kung ano-ano, no, ng mga mode of verification, mga proof ng kanyang mga ginagawa araw-araw. So, yan po, no, kabilang rin po diyan. Tapos syempre yung mataas po na workload, no, na teaching load ng mga teachers natin, hindi lamang sa high school, hindi lamang sa intermediate, hindi pati dyan po sa primary, no. So maraming teacher mahaba, no, yung oras ng kanyang pagtuturo, no. Maraming sections yung kanyang hinahawakan, no, at maraming bata, no, sa bawat section na hinahawakan niya. So lahat ng ito, no, Sir Dennis, ay mga factors, no, that contribute, no, really, no, doon sa pagbaba din naman, quality of instruction, ano, at hindi naman po sa ating kino-contest, no, yung result ng findings, no, pero alam naman natin, na totoo yan, medyo sobrang sobrang baba lang talaga, nung findings po na ito, no. But then sabi nga natin, hindi naman natin to pagtatakpan at kailangan natin mag-isip, no, nung solusyon, kung meron man, kasi kahit pa sabihin natin hindi ganyan kababa, no, pero problema pa rin yan, kung merong kalahati ng mga bata, halimbawa kalahati na lang ang hindi nakukuha yung supposed competencies po, ay problema po yun. Opo. Kasi kung sa elementary pa lang ay problema na ito, ba't nakakaabot pa ng high school, Sir Benjo, di ba? Yes po. No, in fact, yan yung isa nating naging problema, no. Siguro mahigit dekada na. May mga ulat tayo natatanggap dati na may mga bata na tumutungtong ng high school na hindi nakakabasa. Tama. Abay, paano nangyari yun, na supposedly ang at least sa DepEd po, no, ang ating hinahabol, sana walang grade 3, no, na makakatapos ng grade 3 na non-reader. Kasi po kapag umakyat ng grade 4 yan, wala na silang reading na subject, almost, no. Kasi dapat yan expected na. So paano sila makaka-cope doon sa ibang subjects, no, science, mathematics, history. Diba, lahat ng yan ay nakabatay na yan doon sa kanilang skills ng pagbabasa.
Kaya napaka-importante po na matuto magbasa yung mga bata at yung basic literacy and numeracy na sinasabi. Oo. At yan ay makukuha doon sa primary grades po, kinder to grade 12. Oo. Okay, i-dissect ko lang ng kaunti, Sir Benjo. Kapag ang estudyante ay bumagsak at hindi talaga pwedeng pumasa at naramdaman ng teacher na talagang hindi kaya nitong yung kanyang pag-intindi o pagbasa man lang ay talagang hindi nakapasa itong batang ito. Yung bata ba na yon ay magiging, ang epekto po nun ay sa performance ng teacher? Well, not necessarily, no? Kasi alam naman po natin maraming factors bakit ang bata ay hindi nakakabasa no? Pero syempre, no, admittedly syempre, no, kung ikaw ay teacher at hindi nakabasa yung estudyante mo ng grade 1, medyo may guilt feeling ho yan, ano po, no? Pero syempre, no, we have to understand, Sir Dennis, na bawat isang bata individually ay nag-iiba-iba yung kanilang capacity. No? So nag-iiba-iba rin yung environment kasi niyan, iba-iba rin no. Maaaring yung ibang bata ay natitirahin at least sa bahay, yung iba naman ay talagang wala. Diba? Na hindi walang nakakatulong sa kanya mag-aral doon sa kanyang bahay, no? Yung iba naman walang mga kagamitan, ano. So iba-iba, yung iba bago pumasok ng kinder, marunong na magbasa at nakaka-recognize na ng mga kulay, ng mga numbers, mga letters no, dahil nanonood ng TV, di ba? So may Or mga ganyan pagtuturo po. So, ng magulang. iba-iba po yan. Pagtuturo yung may Exactly, pagtuturong no? parang preparation na natuturuan na ng magulang, natututukan na ng magulang. Tama po, kasi sa atin, basta umidad ka ng 5 taong gulang, pwede ka nang pumasok sa school. No, nanda sa kinder ka na, no? So yan po yan. Pumapasok sa kinder yung mga bata, yung iba talagang marunong na magsulat ng pangalan, marunong na ng letters, ng numbers, ng colors, no? Pero yung iba talaga as in zero. Oo. No, na doon pa lang nag-aaral humawak ng lapis no doon sa eskwelahan no. So pag hindi po talaga natutukan, kaya nga ang sinasabi ho namin dito sa primary level no, lalo na sa kinder no, grade 1 of course no. Nandiyan talaga dapat no, yung pinaka natututukan individually yung mga bata no. So kapag hindi po natutukan yan wag natin naasahan na magiging maganda yung result. Resulta. At yun yung worry namin ho dyan, no? Kasi pag bubagsak yung bata, di dapat sasampa no, doon sa second grade, no? Kung hindi siya pumasa ng grade 1. Pero alam mo naman, no? Pinagsama-sama na po to, cultural, no? Kasama na po dito yung consideration, ano? Kasama na rin yung binabanggit nyo po kanina, no? Yung medyo reprisal din, no? Doon sa teachers, no? Dahil medyo kapag hindi nakapasa yung bata, parang kasalanan ng teacher, isisisi sa teacher no kung kailangan niya mag-remedial no. So kasalanan niya lahat. So may mga ganun pong problema po tayo na pinapaharap. Isa ho sa binabanggit dito sa pag-aaral na ito ay yung quality ng teachers na inilalagay po natin sa mga eskwelahan. Pag pinag-usapan po yung ratio, ilan ho ang klase na hawak-hawak po ng isang teacher po sa isang pangkaraniwang school, kahit hindi Metro Manila, sa probinsya po. Dahil ako'y, laki din ako ng public high school. Ako medyo maswerte ako dahil yung nanay ko teacher yon. Bago ko pumasok ng grade 1 noon, ay marunong na akong magbasa at marunong na akong bumasa. Ilang klase ang nasa ilalim po ng isang pangkaraniwang teacher sa probinsya po, Sir Benjo? Hindi lang sa probinsya po, no, sa buong Pilipinas. No, kasi ang iniutos ng DepEd talaga pagtuturuin yung teacher ng 6 na oras no. So tama. kung 6 na oras ka nagtuturo no sa isang oras na klase sa bawat section. So wala 6 na sections 'yan. No, at nagva-vary po 'yan no, by the way Sir Dennis. Nagva-vary po 'yan depending on of course no yung number of students sa bawat section, di ba? Tapos yung number of students. Pag primary. Yung number of students, Sir Benjo, ilan? Yan, varying din po yan. No? May mga talagang lumalampas ng 50 ho tayo. Meron namang 40 lang. No? At least sa kinder po, no? Ang binabanggit po dyan sa kinder, dapat at least 25 lang. No? Tapos sa grade 1, mga nasa 35, if I'm not mistaken. Ano? At 40 no? Doon sa grade 4 hanggang sa senior high school. No? Although hindi po yan eksakto, syempre, kung masyadong thickly populated, no, densely populated yung area, no, ay ganun din, no, mag-reflect yan doon sa eskwelahan.
No po. So kaya hindi yung aggregate naman ang sinasabi natin pag kinuha naman natin yung average, medyo mababa di ba? Pero Sir Dennis, ang gusto nating bigyan ng emphasis dito. Syempre, kada grade level, no, especially diyan po sa kinder, no, hindi naman po pwede, no, na ang bata diyan siksikan. No, sabi ko nga kailangan po sila talaga ng individual attention ng teacher. Ganun din sa grade 1 hanggang grade 3. Para tutok talaga, no? Para nang sa gayon aalisan ng grade 3, aakyat ng grade 4, intermediate na tinatawag natin na marunong siya magbasa at hindi na problemahin ng teacher yung pagpapabasa sa kanya. No, ganun po 'yan. And then mag-iiba rin yung number of students, halimbawa pag aakyat sa senior high school, diba? Na hindi yan generic di ba? Hindi gaya yan ng kinder to senior high, to junior high, di ba? Na pare-pareho yung kinukuhang courses o subjects, no? Pagdating senior high, may mga specialized na yan. Specialized na yung mga subjects dyan, no? Tama. Meron na tayo iba't ibang tracks at strands, no? Strands. So, kaya dapat yung teacher din ay may specialization din doon sa ituturo niya. Tapos yung mga bata din naman, yung group of students na yan ay mag-iiba-iba din yung bilang nila. No? Lalo na kung TVL, mga ganyan. Alright. Sir Benjo, siguro here's gonna be my last question. Ako personal, naniniwala po ako na hindi lang ito problema ng teacher Problema rin ito ng magulang. So, yung po bang partnership ng magulang at saka ng teacher, kasi ang daming hawak ng isang teacher na ilang section yun, minimum of 5 or 6. Kaya ba talagang isabay ito? Gaano kalaki yung puwang o yung space na pag-negotiate o pa-partner, yung partnership ng teacher at ng magulang? Well, napakahalaga po niyan, lalo na dyan sa mga bata na maliliit. I mean, yung mga primary. Yun nga po, no? Kasi syempre kung ano man yung hindi kaya na ibigay ng teacher sa school, of course, limited rin naman yung oras, di ba? Willing yung mga bata, kasama niya yung magulang niya na mas mahabang oras, di ba? At isa na, bago matulog, ikikwentuhan yung nanay at saka yung nanay, tatay at yung mga anak. Tama. Tungkol sa ginagawa niya sa school. Kasi kahit ganito simple lang, na hindi naman academic, hindi naman structural, ganong simple lamang natatanong, ano yung assignment mo, natuto ka ba, di ba? Yun ay malaking reinforcement na po yun. Hindi man sila magbuklat ng libro. Di ba? Ibig sabihin na iintindihin ng bata yung value, kung bakit siya nag-aaral at kung bakit kailangan niyang matuto. Kasi chinecheck siya ng kanyang magulang. Yun na lang, at the very least po, yung hinihingi namin sa mga magulang. Pagtutungan natin, kasi hindi lang naman ito trabaho ng teacher. Of course, yung parents po natin ay malaki din po ang may tutulong. Iyon. Okay. Sir Benjo, marami pa ako itatanong. Yung bullying pa, pag-uusapan natin, yung kakulangan ng klase, yung kakulangan ng, sino yung guidance counselor, pag-uusapan natin sa mga susunod na panahon. Sir Benjo, maraming salamat po sa oras. Yes po, Sir Dennis. Maraming salamat. Chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Benjo Basas.